Huwag na huwag mapapagod sa pagbangon. Kapag may tumanggang problema, ano ang nasa isip mo? Sumuko? Ayaw mo na? Huwag na lang? Yung gusto mo yung pangarap mo andyan lang, nag-aantay or mag-aantay na lang ulit hanggang sa magsimula ka ulit, hanggang ma-realize mo, talagang gagawin ko na talaga. Sayang naman at naubusan na tuloy ako ng iba. Dahil sa nadapa ka, dahil sa problema, inisip mo, yun na yun. Yun na ang deadline. Yun na ang dulo. Naubos ka na at taas na mga kamay mo. Sinabi mo pa sa sarili mo na hindi mo na kaya. At ganito pala to. Hindi ko akalain na ganito pala to. Pwes, ayaw ko na. Tanong, gusto mo ba walang maging problema? Gusto mo ba diretso na sa gusto mo agad? Gusto mo sarap agad? Kumita agad? Kung ganito ang lahat ng pag-iisip wala nang magiging matagumpay. Tulad ng sabi ko noon, nagiging magaling at master mo lang ang field na yan dahil sa mga problema, dahil sa mga experiences, dahil sa mga ganyan problemato sitwasyon. Sa mga problema din, hayaan mong maging matalino ka. Hayaan mong maging miswais ka. Hayaan mong mas maging experienced ka dahil kailangan mo yan sa mas malaking problema pa. Kung napapansin mong mas humihirap ang dumadating, ibig sabihin nag-move ka, gumagalaw at pa-forward ang nangyayari. Kasi nga, nagbabago. Ang mahirap lang na kapag pare-pareho ang kinakaharap mo, yun ang malaking problema. Kung walang pagbabago, walang nagbabago, walang asahan na matututunan, walang maasahang tagumpay. Ang pinakamasarap na tagumpay lang ay ang paglampas sa pinakamahirap. Kung hindi ka napagod sa pagbago, hindi rin nagiging malabo ang pangarap mo. Mas nagiging malinaw. Mas nagiging focus ka sa gusto mong mangyari. Okay lang ang mga problema yan dahil ang magiging tingin mo dyan, part of the plan. Ang magiging tingin mo dyan ay magiging bahagi yan ng kwento mo. Kwento mo na kapupulutan mo ng aral, kapupulutan mo ng magagandang experiences, at yan ang gusto nilang malaman. Pagdating ng panahon, hindi ka nila hahangaan dahil sa nakamit mo success. Hahangaan ka nila dahil sa pinagdaanan mo, sa mga paghihirap mo, at ang mangyayari, gagawin ka nilang inspirasyon at gagawin ka nilang modelo. Gagawin ka nilang matayan sa hard work. Ngayon ka pa ba naman susuko? Malayo na ang lugar mo. Malayo ka na sa dating noong nag-uumpisa ka pa lang. I-compare mo, balikan, ang layo na, ang layo na. Kaya, huwag kang papayag na maputol pa yan. Tungtungan mo na, tapusin mo na. Huwag kang mag-alala, nakabantay ang Diyos sa iyo. Humingi ng kaliwanagan kapag malabo ka na. At minsan, sa magulong mundo, hingin mo din ang nakaitingin. Kasi minsan, sa sobrang dami nating reklamo sa buhay, ikaw at ikaw na lang ang nagsasalita at hindi na siya makapasok para maibigay niya ang kailangan mo. Hindi ka. Sabi nga sa 1 Peter 4:11, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength of God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen.